Hello guys, magandang hapon po sa inyong lahat. Yun, at wala po tayong maisip na content ngayon. At katatapos lang sa trabaho. Meron po tayong dapat gamitin ng mga tools para sa paggawa ng gagawin natin ngayon ay tutorial sa paggawa ng extension outlet. Na kahit nasa bahay lang kayo, ay pwede nyong gawin kasi minsan kadalasan gusto natin mas mahaba pa sa 3 to 5 meters para malayo maabot ng extension sa pang emergency kasi nabibili natin minsan sa hardware mga 3 to 5 meters lang, so kaya minsan mas gusto pa natin na mas mahaba. So kailangan natin isang plug, isang outlet. Ito kasi mga luma ng mga outlet natin magamit lang sa pagre-rigs, at flat cord na gagamitin natin sa extension. So kailangan natin, para tayo makapagawa ng extension outlet, kailangan natin ng cutter, Phillips screw, at saka pliers or plier. So kailangan natin yan. Dapat may mga gamit yung ganyan, lalo na nasa bahay. Pagka pang emergency, kailangan meron kayong sariling gamit din. Yan ang mga pang emergency rin, kadalasan ginagamit din sa bahay. Kahit hindi kayo marunong gumawa ng electrical, so kailangan may tools pa rin, kasi minsan pang emergency yan nagagamit. So ngayon, bubuksan natin ang outlet para ikabit natin ang kabilang dulo ng flat cord. Sa paggawa ng ng extension outlet, pwede nang gamitin nating wire ay mga number 18 o kahit 16 kung gusto nyo mas malaki-laki. Pero pagka mga number 12 na, sobrang laki na yun sa mga pambahay na naman hanggang 16 or 12, 18 yan. Pero mas maganda na yung 16 para medyo mas safe. Kahit 18 pwede rin naman kung mga extension lang naman ng outlet, yan, ng electric pan, pwede saksakan, ng mga electric drill, yan, pwede pa rin yan. Kahit nga mga portable washing machine portable na welding machine ay pwede rin saksak dyan. Basta mga portable welding machine. So ngayon nga guys, ang natin gagawin ay dulo ng dalawang dulo kasi yan So itong unang dulo ng flat cord, kakabit natin sa outlet. So ito balatan natin ang kabilang dulo niya. Tapos tanggalin natin to para may kabit natin ng ayos. Yan yung niya, yung clamp ng yan, para maipit yung wire. So ito yung mga pang-ipit, pinaka-clamp. Tapos sa akin naman mas the best yung hinahati nyo yung dulo ng ng strand ng wire. So tapos pilipitin nyo yan. Kasi minsan kadalasan ginagawa din ng iba, so iniipit na lang basta, kaya lang minsan natatanggal. So ito yung sa akin mas the best to. So, may kanya-kanyang naman yung paggawa. Tapos yan tinatanggal ang unang tornilyo ng outlet. So pag natanggal nyo na yan, tapos natanggal nyo ang tornilyo, iipit nyo dito sa loob ng strand, tapos pilipitin. Kapag napilipit nyo na yan, para mas matibay, yan ang plies. Yan, okay na yan. Saka nyo naman ikabit sa
terminal ng outlet. So, ito yan. Ayan. Kasi pagka pinipilipit natin, so mas ano yan mas matibay. Hindi basta siya matatanggal. So ayan nga, nakakabit na natin. Tapos biyakin natin siya ng konti para may ikot natin. So ayan, may ikot natin siya para may pwesto natin ng maganda. Sa pagkakabit ng sa terminal ng outlet, kailangan yung strand niya hindi sabog. So kaya nga minsan nga yun nga, kailangan pilipitin mo para hindi sumabog, kasi pag iniipit lang dito sa terminal, so kumakalat yan habang iniikot, kumakalat yung strand ng wire. Okay naman yung pangalawang terminal. So yan yung pangalawang terminal. Tanggalin natin ang tornilyo. Tapos saka uli natin pilipit ang strand sa tornilyo. Ayan. Ayan nga. Pagka na yan, balik, kabit na rin natin ulit sa terminal. Mas maganda, ganito rin ang Phillips screw para mas mabilis siya. Ayan. Tapos, pwesto nyo. Lagi nyo double check, baka may naligaw na strand. O kaya nga sakto lang pagkakabit ng strand yan para hindi lumiban sa kabila. Kasi pag nakaliban sa kabila at wala kayong tester, tendency shorted yung ano niya, yung gawa. So kaya laging titingnan kung may nakaliban na hibla ng strand ng wire. At pagtapos na, i-ayos nyo naman yan ang mga dulo niya para sa pag-ipit ng pinaka-clamp. So ito yung clamp. Yan, ito yung clamp ng extension outlet, ng outlet niya. Kakabit nyo naman dito sa gilid. Yan. Pag may kabit nyo na yan, pwede na natin takpan ulit. May time naman pag bumili kayo ng mahabang flat cord at saka outlet, ay pwede naman yung pakibit sa hardware. Ngayon, kung gusto nyo din namang matuto ng pagkakabit, pwede rin kayo. Kaya nag-ano ako ng tutorial kung paano gumawa ng extension outlet para sa pansarili. Ayan. So ayan, tapos na siya. So check lang natin kung may nakaliban na hibla ng strand sa kabilang terminal, baka kasi bigla mag-short. Yun. Kung wala naman, okay na, pwede na takpan. Yun. Tapos balik naman natin ang mga tornilyo. Minsan, kung talagang
wala kayong matatawag na gagawa sa inyong bahay, bawa may emergency, may pumutok, or kaya nagkaroon ng problema yung outlet nyo, extension outlet, pumutok. So, mas maganda rin kasi meron kang tester sa bahay. So, madali nang matutunan yung tester eh. Pakikita ko rin sa inyo pagkatapos gawin ang extension outlet. So, ngayon naman, kakabitan natin ng plug ng kabilang dulo. So, ito yung kabilang dulo. Yan naman kahit wala naman yung baliktaran eh. Basta pag naikabit mo magkabila, hindi nag-short ang iyong kabit, okay na. Ang kagandahan lang, kung may tester ka, para makasigurado ka na walang problema ang gawa mo, tester mo siya. So, pakikita ko sa inyo. So, yun nga, may clamp din yung plug. So, kailangan tanggalin din natin. Tapos sa akin nga, may kanya-kanyang naman paggawa niyan eh. So, wala namang dito. So, kasi baka may mag-comment. Pwede naman yung hindi na pinipilipit. Ganon. So, may kanya-kanyang paggawa. Kaya lang, mas the best, yung nakapilipit. Kasi hindi na siya basta matatanggal. Dahil minsan, pag naghugot ka ng extension, nagtanggal ka ng plug sa saksakan, dito hinahawakan minsan sa wire. So, minsan kasi natatakot, baka makahawak sa gilid. Hinihila na lang basta. Kaya nahuhugot. Dahil nakaipit lang. Pero kung nakapilipit siya sa tornilyo, matibay. So, ayun nga, natanggal na rin natin yung balat niya. So, hinati ko na ulit siya. Kailangan hatiin nyo rin yung strand, yung dami niya. Kung alam nyo na nakita yung tansya nyo ng pareho na, so, pwede na siyang ipilipit sa tornilyo. Yan. Pag nahati nyo na, so, pilipit na lang uli natin. Gamitin ng plies para mas matibay. Ikutin. Saan nyo itupi ang gudulo. Tapos, ikapit nyo naman dito sa terminal. Terminal niya. Ito, kinakamitin natin sa terminal ng plug. Biyakan uli natin ang kabilang strand. Hatiin ang hibla. So, ganun lang po kasimple, kadali lang po ang paggawa. Basta ho yung dalawang wire laging magkahiwalay. So kahit hindi kayo marunong, hindi nyo na kailangan mag-alala kayo na baka mag-short. Basta ang dulot dulo ay magkahiwalay. Yun nga, inuulit ko kasi siyempre pag nabili ka ng extension, mas gusto mas mahaba. So kung gusto niyo naman natuto kayo, kahit babae, pwede rin mong gumawa nito. Iba rin naman na may alam ang babae. So dahil minsan madalas nga lagi wala ang lalaki. Kabit na. So, lagi nyo do-double check. Baka meron anong hibla. So, baka may nakahiwalay. So, magdikit. Lagi nyo do-double check. Okay na, i-ayos nyo ulit ang pagkakalagay para maipit na maayos.
So, ayun guys. So, tapos na. Ibabalik na natin ulit ang takip ng plug. Tapos, balik ang tornilyo. So, ayun, tapos na. So, ang sasabi ko naman sa inyo, pagka natapos yung gawin ng ang extension outlet, para sigurado kayo sa safe ang gawa nyo, testerin. So, kunin natin saglit ng tester. So, ito yung tester. So, may mura lang tester na nabibili pang bahay talaga. Pang emergency. Pag gagamit kayo ng tester, itong red na to, yan ang voltahe. So, sa continuity tayo. Continuity muna. Kahit sa times 1, times 10, pwede rin. Kapag pumalo ng tester nyo, yan. Okay na siya. So, kung ang pag-testing naman, kung shorted siya, so yan, pagka inano nyo yung plug, pag inano nyo yung dulot-dulo, at pumalo sa tester, so shorted siya. Ngayon, hindi siya pumalo, okay siya. Ngayon, para gusto nyo naman matester, halimbawa may pumutok o naputol, testingin nyo rin. Ito, medyo dagdag kaalaman. Kung may tester ka sa bahay, testerin nyo yung dulo sa extension outlet. So, sa saksakan niya. Kung papalo ba siya o hindi. Pag hindi pumalo, nasa kabila. Ang dulo. Yun. So, pumalo ang kabila. Tapos yung kabila naman, diyan nyo rin malalaman kung putol o hindi ang extension nyo. Yan. Ididikit nyo lang kabilang dulo. Kung alin man sa butas nito, hanapin nyo lang. Kung pag pumalo, yun. Katulad ito, pumalo. So, okay na. Katulad nga yung guys, yung ating gawang extension outlet na tutorial, sana may natutunan kayo. So, yun lang guys. Bye bye. God bless.